paunawa sa mga aralin ngayon. Sa kaya, tulungan mo kaming buksan ang aming isip para maging aktibong makipagugnay sa klase. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong gabay aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again, good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Para namang hindi na kayo nag-almusyal, wala na naman kayong energy. Good morning, my dear students! Good morning, ma'am. Good morning. Ayan, dapat may energy. Gab, buhayin mo ang mga natutulog, Gab. Ansa na yung cursor ko? Ansa na siya? Ayun. Ayun, hindi siya yon. Ito. Ayan. O, 1, 2, ready, go! Hey, di nyo nakikita, Project Mabuting Tao. O, 1, 2, ready, go! Project Mabuting Tao. Mag-aaral ang Francisco Sina Memorial High School ay magiliw ng pagkilos sa pakikitungo sa ating mga guro na mag-aral at kapwa. Aktibo ang mag-aaral ng leksyon. Buong ikaw sa nanalis sa Diyos. Umiiwan isyo at ilo. Naimigil na nagdarasal lalo na Pasal. Iniiwan pagpasalitaan ng masama at panasais na gawain. Nagliliw niya ng maayos, pabasok at paglabas ng pilit at lang. Gumagala gamit ang poon sa aking pananalita. Tama na oras na pagpasok sa klase. Ang nakasuhan sa sarili at kapaligiran. Okay susuot ng tamang kapalagan ko sa mga pagkakahan ng katawan at pinagkatali ang aking pagkatao at kinabukasan. Okay, thank you po. I-skip na po natin yan. Okay, so meron po tayong value virtue of the week. Okay, so ang magbabasa po niyan ay si Reyes. Nandiyan na ba si Reyes? Reyes ng Japan? Wale. O, si Nuki ng Spain. Pakibasa po. Hello, Nuki. Nuki, nandiyan ka pa ba? Walang response si Nuki. O, si President Dominic. President Dominic, pakibasa. Value virtue of the week. Love for truth. Love is the essential bond of union which exists between God and all things in the ultimate reality. Love is the source of the greatest happiness of the material and the spiritual world. Love is the light by which man is guided in the midst of darkness. Okay, thank you, Press. So, kapag po sinabi nating love for truth, ano po ang inyong naintindihan dyan? Miss Esguera ng Japan? Hello, Esguera. Ano pong naintindihan natin? Wale. Si Martinez ng Spain, ano pong naintindihan? Wala rin, nakamute din siya. Si Narciso ng Thailand, ano po ang naintindihan? Sino po yon? Hello? Wala si Narciso. Si Gab. Gab, ano pong naintindihan dyan? Hello, Gabi.
Mahina daw po signal ni Gab, kaya daw po siya nag-left. Nawala siya. O, si Nicole ng Thailand. Ano po naintindihan dyan, Nicole? Wali din. Okay? So, nakamute. May nagtataas ng kamay. Sige po, paki-open po ang mic. Hindi ko po nakikita yung mga pagtaas nyo ng kamay. Hello? Nagtataas ba yun ng kamay o nale-left? Nagtataas po, ma'am. Na-out. Okay. O, sige. Kapag po sinabi nating love for truth, sabi niya, it is the essential bond of union which exists between God and all things in their ultimate reality. So, kapag po sinabi nating essential, yung importante, yung mahalaga. Okay? Kapag po sinabi nating union, yung pagkakaisa, pagkakaugnay. Kapag po tayo ay nakikiisa sa ating Panginoon, nararamdaman po natin yung kanyang pagmamahal. And when we say love for truth, it is the source of the greatest happiness of the material and the spiritual world. So, when we say the source of greatest happiness, kapag po sinabi nating pagmamahal, dyan po nagmumula lahat ng ating sinasabing kaligayahan, kasiyahan, or yung masasabi nating joy. Okay? And then, love is the light by which man is guided in the midst of darkness. Kapag po tayo ay nagmamahal, tayo po ay nagagabayan. Okay? Halimbawa, si Dominic. Okay? So, dahil friend niya si Chantal, so, sasabihin ni Dominic kung ano yung makakabuti para kay Chantal. So, nagiging guide ni Chantal si Dominic. Nagiging ilaw niya. Okay? So, likewise, kapag po tayo ay nagmamahal, tayo po ay naliliwanagan. Naintindihan na po ba yung love for truth? Yes, ma'am. Isa lang ang nakaintindi. Salamat, Dominic. Okay? Yan. So, we have balik-aral. Pakibasa po ang balik-aral, Lakindanom. Ang mga hakbang sa paggawa ng wastong pasya. Okay. Kung kayo po ay nakapag-online class last week, meron po ba kayong naalala na hakbang sa paggawa ng wastong pasya? Kasi pinaliwanag ko yung hakbang sa paggawa ng wastong pasya last week. Okay, so your silence means, ma'am, nakalimutan ko na po para safe. Okay? Kasi mas masakit pag sinabing, ma'am, ala ko mga intindihan. Yun ang pinakamasakit sa online class. So, kapag po sinabi nating hakbang sa paggawa ng pasya, number 1 po dyan ay yung tayo po ay kumalap ng, ano po ang kakalapin natin? Ma'am, information po ba? Tama. Si Dominic po ba yon? Yes, ma'am. Okay. So, kapag po sinabi nating hakbang sa paggawa ng wastong pasya, number 1 po dyan ay yung kumalap ng impormasyon or we gather information. And kanino po tayo kukuha ng impormasyon? Yung po nagtataas ng kamay, open na po ninyo yung mic ninyo. Inay! Kumukulo ang iyong niluluto. Sandali, my dear. Inay! Kumukulo yun! Kumukulo! Tatapon na naman yun! Hindi ko mabababa. Ganyan po ang live na online class. Diba? Yan, sige.
So, may sumagot kanina. Ano po ang sagot niya kanina? Sa guro po, ma'am. Tama. Okay? So, pwede po tayong kumuha ng impormasyon sa ating pong mga guro at sa ating pong mga magulang. So, number 1 po sa ating magulang. Kapag po tayo ay gagawa ng pasya, i-konsulta muna natin o sabihin po muna natin sa ating mga magulang. And then, kapag nasabi na sa atin ng magulang kung ano yung dapat natin gawin, pwede pa rin tayong kumonsulta sa ating mga guro. Nang sa ganon, humingi tayo ng second opinion. Okay? Naintindihan na po ba? Yes, ma'am. Okay, mga kalambot la. Ayan. So, tayo po ay nasa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Yan po ang ating lesson para po sa ating week 4, para sa quarter 4. Okay? Ayan po ang ating kasanayang pampagkatuto na babasahin po ni Enahe. Enahe, nandiyan ka pa ba? Mukhang wala na si Enahe. Hindi siya sumasagot. Si Kaiser, nandiyan pa ba si Kaiser ng Malaysia? Wala na rin si Malaysia. Si Zapata ng Thailand. Hello, Nicole. Hello, ma'am. Pakibasa po. Ma'am, narinig ba ako, ma'am? Yes. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan na nasusuri ang ginawang personal na sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. Okay, thank you. So, kapag po sinabi natin kasanayang pampagkatuto, ang ibig pong sabihin niyan, yan po yung objective ng ating module. At ang objective niya ay yung masuri ninyo, ma-analyze ninyo ang ginawa ninyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, kung ito ba ay may pagsasaalang-alang. You are considering tama, which is good, and then matuwid, which is right, na pagpapasya. Pagpapasya, yung pong ating decision. Okay? So, later on, sasabihin ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyong activity. Okay? Yan. Basahin mo. Nandiyan pa po ba si Antonio ng Thailand? Hello, Antonio. Yes, ma'am. Pakibasa po. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. Personal na pahayag na layunin sa buhay ay isang mabuting iya o gabay sa ating mga pagpapasya. Para itong palangkas ng iyong buhay. Ito ay parang puno na may malalim na ugat, kaya naman ito ay matatag at hindi mawawala, ngunit ito ay buhat patuloy na lumalago. Okay, thank you. So, kapag po sinabi natin personal na pahayag na misyon sa buhay, ang personal mission statement natin ay yung para siyang guide. Okay? Nagsisilbi siyang gabay sa atin sa ating mga gagawing pagpapasya. Okay? Mamaya, isesend ko sa inyo yung sample ng personal na mission sa buhay na ginawa ng mga previous students ko at yung personal mission statement ni Ma'am Lon na nakadikit sa tabi ng salamin. Nang sa ganon, nakikita ni Ma'am Lon yung kanyang mission at nare-remind ako na ito yung mga mission ko na dapat kong gawin or nagawa na. Okay? So, sabi niya isa itong balangkas. Okay? When we say balangkas, parang framework. Okay? And then, ito ay parang puno na may malalim na ugat. Kaya naman ito ay matatag at hindi mawawala, ngunit ito ay buhay at patuloy na lumalago.
So kapag po sinabi nating isang puno, as you can see sa picture, meron po tayong puno dito. At kapag mayroong puno, mayroon pong ugat yan sa ilalim. Halimbawa na lamang po yung mga nadadaanan ninyong acacia tree sa MacArthur Highway. Kapag po yan ay inaprut or inalis, napakalalim po ng mga ugat niyan. Likewise, yung ating personal na misyon sa buhay ay para siyang malalim na ugat. Kasi dyan nagmumula yung ating mga pinapahalagahan, yung ating mga gustong makamit. Okay? Naintindihan po ba? Yes, ma'am. Salamat sa dalawa sa tatlong sumagot. Next. Yan po ay babasahin ni De La Torre ng Malaysia. De La Torre, nandiyan ka pa ba? Hello, De La Torre. Ako, ma'am. Pakibasa. Ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang patuloy na pahayakin ang iyong landas at lampasan anumang pagsubok makamit mo lang yung naisip para sa sarili, pamilya at kapwa, kagaya ng mga kumpanya rin na may mission na sinusundan upang magpatuloy sa kanilang negosyo. Okay, thank you, De La Torre. So, kapag po sinabi nating personal mission statement or PPMB, ito po ay nagsisilbing gabay or inspirasyon sa atin upang when we say tahakin yung we will really pursue yung ating mga pangarap. If you will recall dun sa quarter 3, kayo ay passion show, ipinarada ninyo yung mga pangarap ninyong maging. Okay? So, dahil dun sa pangarap na yon, meron tayong personal na misyon. Okay? At itong mission natin nito, ang siyang nagsisilbing inspirasyon sa atin. Kung kayo ay naka face-to-face class tayo, ibibigay kong assignment sa inyo na hanapin ninyo ang mission vision ng FGNMHS. Kaso dahil tayo ay naka-modular, naka-online class, hindi ko siya maibibigay na assignment. So mamaya, isisend sa inyo ni Ma'am Lon ang mission vision ng FGNMHS. Pero kayo po ang gagawa ng inyong personal na pahayag ng inyong mission sa buhay. Bibigyan ko lang kayo ng sample. Okay? And then, yan po ay babasahin ni Malit. Malit, nandiyan ka pa ba? Hello, Malit? Dominic, wala na si Malit? Wala na, ma'am. Wala na si Malit. Si Bautista ng Japan, nandyan pa ba? Yes, ma'am. Okay, pakibasa. Ang iyong personal na pahayag ng mission sa buhay ay hindi lamang kung ano ang nais sa buhay. Ito rin ay nararapat na may kalakip na mga pagpapahalaga at virtud na kailangan isabuhay upang maging mabuti ang bawat hakbang na gagawin. Ang mga pagpapahalagang ito ay maaari rin maka-impluwensya sa mga taong nakakita sa iyong pagpupursige sa buhay. Okay, so kapag po sinabi nating PPMB or personal na pahayag na mission sa buhay, ito po ay hindi lamang yung mga nais natin or yung mga desire natin. Nandyan din po, sabi niya, may kalakip, mayroon siyang kasama na pagpapahalaga o values at yung ating mga virtud o yung ating mga virtue na natalakay na natin sa mga previous lesson natin.
And then, dito tayo nagpupursige. Kapag sinabi natin nagpupursige, you are really striving. Okay? Na makamit mo yung pangarap mo o yung mission mo sa buhay. Okay? And then, yan. So, nasa lingguhang gaway na po tayo. So, i-end ko na po muna dito ang ating slide. Doms, na-picture mo bawat slide? Yes, ma'am. Okay, thank you. Sandali lang. Okay.